Oh, an. Pagod mga kainansuana. Oh, magandang umaga po mga kainansuana. Yan po. Yan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo and explain sa inyo ang hirap namin na mga OFW. Ang hirap. Masarap pakinggan ang salitang abroad. Pero sa aming mga OFW, ang hirap pakinggan ang salitang abroad. Kasi mga kainansuana, sa tutusin, talagang buwis buhay po kami. Kasi pag sinabi mong abroad, doon pa lang sa aeroplano mga kainansuana, nakasala na yung buhay namin. Di namin alam kung yung aeroplano pag nag-crash, mamamatay po kami. Kaya ang hirap, mga kainansuana. Isa po akong welder dito sa Middle East, dito po sa Saudi Arabia. Ang hirap po. Ang hirap ang isang welder dito. Isa po akong welder sa pier, mga kainansuana. Ang hirap kung paano ko po ipagkasya yung sahod ko, lalo na po mayroon na po akong kolehiyo, mayroon pa akong anak na dumididi sa gatas po. Kaya ang hirap kung paano po siya i-budget. Alam nyo po, kainansuana, masabi ko lang po kung paano po ang sahod ng isang OFW. Ako as a welder, kainansuana, nasa 30,000 na po. Pero paano ibabudget yung 30,000? Matrikula, pang grocery, para sa bigas, baon araw-araw. Isi-misis wala naman pong trabaho kasi po nag-aalaga ng bata. Paano mo ibabudget yung 30,000? Kaya ang hirap po. Napakasarap pakinggan po ang salitang abroad sa mga nakikinig tao. Pero pag kami po, ang hirap. Napakahirap po kung paano budget. Lalo na po ako. Isa po akong welder dito sa pier, dito sa Saudi Arabia. Dito po sa Riyadh. Isa po akong welder. Ang hirap kung paano po pagkakasain yung sahod ko na 30,000. Lalo na po ako, kainansuana. Lumaki po ako sa Alaminos at bata pa lang po kami. Marunong na po akong mamingwit. So, pag may time po ako dito, pag wala po akong ginagawa, namimingwit po ako ng isda dito sa pier. At pag may nakuha ko ng isda, yun po yung binibinta ko para pambili ng load at makatawag po ako sa pamilya ko. Yan po, ganun po ako katipid dito. Kaya ang hirap mga kainansuana ang buhay ng isang OFW. Kaya naniniwala po ako na maraming namamatay na OFW nang dahil po sa depresyon. Minsan may nababalitaan po tayo, tumalon, namatay dahil po sa depresyon. Hindi nila makayanan mga kainansuana yung hirap ng buhay, lalo na po yung asawa nila nagkaroon ng babae or nagkaroon po ng third party sa pamilya. Sa hirap ng buhay namin dito, kaya po nagkakaroon po talaga, hindi po maiwasan mga kainansuana, hindi po maiwasan ang mga ganong bagay o sakon dito po. Kaya po ako
po, nagpapalitan pa ako. Pag may free time po, nagpapalitan po ako ng mimingwi. Pag may nakuha akong isda, binibinta ko po yan. Yun na pagbintan ko, pinagbibili ko po ng load. Para may pangtawag po ako sa pamilya ko. Kaya, ang salitang abroad, masarap pakinggan. Pero sa amin, ang hirap. Andun lang po tayo sa mga nag-abroad na mayayaman. Andun na po tayo sa mga OFW na napunta sa mga mayamang bansa. Sabihin natin, Canada, part of US, o US in Korea. Opo, nakapagpatayo sila ng magagarang bahay, nakapagbili sila ng lupa. Yun po ay pinaghirapan po nila. Kung nandun ka sa mayaman na bansa, hindi po pwede yung iisa yung trabaho mo. Kailangan isa, dalawa, o tatlo. Kaya yun po ay pinaghirapan nila yun. Hindi po sila lagayahay sa bansa na yun para makamit po yung gusto nilang mabili. Karon din po kami, nagkataon lang po na kami po ay nasa Middle East po kami. Kaya, guys, pag-isipan mong mabuti bago ka mag-abroad. Isipin mong mabuti, guys. Kung may patutungan ba yung buhay mo. Ano bakit, guys? Kung ang iiwan mong pamilya ay walang patutungan, guys, huwag ka nang umalis. Mag-stay ka na sa Pilipinas. Masisira na yung buhay mo. Kasi kung wala kang lakas ng loob, guys, huwag ka nang umalis. Diyan ka na lang. Masisira yung utak mo. Masisira yung kaisipan mo. Masisira yung pamilya mo. Kaya, guys, lahat ng OFW, napaka-strong. Kaya nga tinawag na hero. Kaya tinawag na palawang hero ang mga OFW. Guys, 1 hour break lang po ako. Kaya, salamat sa pakikinig. Salamat sa mga OFW. Mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo. Labang lang. Andito tayo para sa future ng ating mga anak, future ng ating mga pamilya. Andito tayo. Ipinaglalaban na tayo. Guys, totoo po yan. Kaya, huwag niyong mamalitin yung FW. Kaya, minsan, guys, papansin ko, mga ibang pamilya, pag mag-text sila, oh, wala kaming ulam. Feeling nila tayo nasa ibang bansa. Masarap yung ulam natin. Padala ka, wala kaming ulam. Hindi man lang niisip, hindi man lang nila tayo kumustain kung kumusta tayo. Guys tayo mga OFW, kumustahin lang sana natin nila tayo. Masana tayo. Kumusta ka dyan? Kumusta ang trabaho mo? Yun yung inaasahan natin, guys. Pero wala eh, puros pira. Wala kaming ulam ngayon. Wala kaming pambayad ng kuryente. Wala kaming pambayad ng bahay. Wala kaming pambayad ng ilaw. Puros tayo, guys. So tayo, dito sa ibang bansa, nadidepress sa pamilya natin dito sa Pilipinas. Ang hirap kung paano i-manage yung pera, buhay natin. Tao lang tayo. Guys, tao lang tayo. Hindi tayo pinanganak na anak ni Manny Pacquiao. Hindi tayo pinanganak na anak ni Henry C. Guys,
hirap, nakakaiyak. Pag-uwi po natin, guys, pag-uwi po natin, hindi po natin alam kung may asawa pa tayong uwian, kung may bahay po tayong uwian. Wala tayong ipon, guys. Ang tanging ipon natin, yung resibo sa remittance sa pinagpadalahan natin. At ang tanging dala lang po natin, yung huling sahod natin na buwan na ito, yun lang po ang iuwi natin sa Pilipinas. That is, honestly, totoo po yan. Kaya ang hirap. Maraming salamat. Maraming sa amin lahat po. Sana po sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, intindihin nyo po kami. Intindihin nyo po yung feelings namin bilang isang manggagawa dito sa ibang bansa. Hindi po kami pumunta dito para mag-ayahay. Hindi po kami pumunta dito para gumanda yung buhay namin. Pumunta kami dito para gumanda yung buhay ninyo na pamilya namin. Yun yung po yung totoo. Kaya naniniwala po ako, guys. Naniniwala po ako. May mga OFW na sobrang hindi na po kaya. Hindi na po kaya laban yung depression. Kaya po nagagawa nilang pati wala depressed. Kaya masabi ko lang, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Laban lang. Mga ops, andyan na! Ayan. 1 hour lang po yung break ko. Kaya, so, pasok na ulit. Thank you so much. Love you guys. Gusto mo kong makita yung trabaho ko. Dito po ako sa baros namin. Gusto mo makita? Gusto ko ipakita sa inyo. Yan. So, dito po ako sa barracks. Oh no! Oh no! May pranks. Pranks po ng pranks. So, I'm sorry. Dito pala ako sa Pilipinas. Advance lang po ako mag-isip. Kaya, plano ko palang mag-abroad. Kaya, guys, thank you for watching. Thank you so much. Kala ko rin ako. Nasa Pilipinas pala ako, guys. Nasa dito po, Kandun. Ano ko, sir. Advance lang po ako mag-isip. Kaya, plano ko palang mag-abroad. Kaya, 哎呦我的妈！